Magandang buhay! Ako nga pala si Kyla Sena at aking tatalakayin ngayon ay ang aking topiko na virtue. Virtue mula sa salitang Latin na nangangahulugang virtus, nang ibig sabihin ay lakas at katapangan. Ang mga virtud ay isang ugali, disposisyon o ugali na nagbibigay daan sa atin na kumilos sa mga paraan nagpapaunlad ng potensyal na ito. Nagbibigay daan ito sa ating ituloy ang mga mithiin na ating pinagtibay. Ang katapatan, katapangan, pagkikiramay, pagkabukas palad, integridad, pagiging patas, pagtigil sa sarili at pagiging maingat ay lahat ng mga halimbawa ng virtud. Ang puso ng diskarte ng virtud sa etika ay ang idea ng komunidad. Ang mga katangian ng pagkatao ng isang tao ay hindi nabubuo lamang ng nag-iisa, ngunit sa loob ng mga komunidad kung saan siya kabilang. Kabilang ang mga pamilya, simbahan, paralan at iba pang pribado at pampublikong asosasyon. Malaki ang mga tao ang kanilang mga personalidad ay lubang na apektuhan ng kanilang mga komunidad. Sa pamamagitan ng pagpapalagas ng kanilang mga komunidad, paghihikayat at mga katangian at personalidad na ini-impluwensya sila sa kanilang komunidad at mga huwaran ay pinapakita ng kanilang komunidad para tularan sa pamamagitan ng tradisyonal na mga kwento, pelikula at telebisyon. Ang susunod kong tatalakayin ay ang moral agency. Ang moral agency ay tumutukoy sa kakayahan ng isang individual na gumawa ng mga moral na hatol at pumili sa pagitan ng tama at maling aksyon. Kasama dito ang kakayahan na maunawaan ang mga moral na prinsipyo, kilalanin ang mga etikal na dilema at maging responsable sa mga desisyon at kanilang mga epekto. Sunod naman ay ang virtue habitual action. Ito ay nauukol sa pagbuo ng mga ugali at gawin na nag-uudyok sa individual tungo sa mabuting pagkilos sa moral. Gayon din, ito ay ang makatwirang kahulugan ng pagiging may layunin o nakadirekta sa layunin at mahalagang nauugnay sa mga psikolahikal na estado ng ahente. Magandang buhay sa inyong lahat. Ako nga pala si Bea Joy de la Cruz at ako'y mag-uulat tungkol sa virtue ethics. Virtue ethics or ang tinatawag na etika ng bertud ay isang kasalukuyang isa sa tatlong pangunahing diskarte sa normatibong etika. Ito ay maaaring sa simula ay makikilala bilang ang isa na nagbibigay diin sa mga bertud o moral na katangian. Sa kaibahan, sa diskarte na nagbibigay diin sa mga tungkulin o mga tuntunin na tinatawag na deontology o na nagbibigay diin sa mga kahihinatnan ng mga aksyon na siyang tinatawag na mga consequentialism. Hindi ito nangangahulugan na ang mga etika ng bertud lamang ang umaasikaso sa mga bertud. Higit pa sa pagsasabi na ang mga consequentialist lamang ang umaasikaso sa mga kahihinatan o mga deontologists lamang sa mga tuntunin. Ang bawat isa sa mga nabanggit na diskarte ay maaaring magbigay ng puwang para sa mga bertud, kahihinatnan at mga tuntunin. Sa katunayan, ang anumang makatwirang normatibong etikal na teorya ay may sasabihin tungkol sa tatlo. Ang pinagkaiba ng virtue ethics sa consequentialism o deontology ay ang sentralidad ng bertud sa loob ng teorya. Sinabi ni Watson 1990 at ni Kowal 2009. Samantalang ang mga kinahihinatnan ay tutukuyin ang mga bertud bilang mga katangiang nagbubunga ng magagandang kahihinatnan at mga deontologist ay tutukuyin ang mga ito bilang mga katangiang taglay ng mga mapagkakatiwalaang tumutupad sa kanilang mga tungkulin. Ang mga etika ng bertud ay lalabanan ang pagtatangkang tukuyin ang mga bertud sa mga tuntunin ng ilang iba pang konsepto na itinuturing na mas pangunahin. Sa halip, ang mga bertud at bisyo ay magiging pundasyon para sa mga teoryang etikal ng bertud at iba pang mga normatibong paniwala
ay ibabatay sa kanila. Mayroong mga sentral na konsepto ang virtue ethics. First is ang virtue or ang arete, isang mahalagang termino ng sinaunang etika ng Griego. Ang arete ay karaniwang isinalin na kabutihan, ngunit mas wastong kabutihan ang kalidad ng pagiging isang mabuting tao. Pangalawa ay ang eudaimonia, na eudaimonia sa Aristotelian ethics, ang kalagayan ng tao na yumayabong o ng maayos na pamumuhay. Ang nakasanayang pagsasalin sa Ingles ng sinaunang terminong Griego na happiness o kaligayahan ay kapuspalad dahil ang eudaimonia, gaya ng pagkakaunawa ni Aristotle at karamihan sa mga sinaunang pilosopo, ay hindi binubuo ng isang estado ng pag-iisip o isang pakiramdam ng kasiyahan bilang kaligayahan. Gaya ng karaniwang ginagamit nito ay nagpapahiwatig. Para kay Aristotle, ang eudaimonia ay ang pinakamataas na kabutihan ng tao. Ito ang tanging kabutihan ng tao na kanais-nais para sa sarili nitong kapakanan bilang isang layunin sa sarili. Sa halip na para sa kapakanan ng ibang bagay, na ito ay bilang isang paraan patungo sa ibang layunin. Panghuli naman ay ang phronesis or ang karunungan sa pagtukoy ng mga layunin at ang paraan ng paggamit ng mga ito. Praktikal na pag-unawa, wastong paghatol, ay mula sa Latin na phronesis, mula sa Griegong phronesis na nangangahulugang praktikal na karunungan. Pagiging maingat sa pamahalaan at mga pampublikong gawain. Sinabi ni Plato, Aristotle at iba pang mabigat, ang phronesis ay hinango ng pandiwang phronin na mag-isip, maging matalino. Ang phronin naman ay isang derivative na nabuo mula sa pangalang friend o stem friend, na ang napakaraming kahulugan ay kinabibilangan ng midriff, diaphragm, heart, na ito ay bilang upuan ng mga hilig, sagana sa katawan. Ang phronesis ay pumasok sa Ingles noong ika-16 na siglo.